Isang araw, may isang tao na nalangin. Sabi niya, Panginoon, kausapin niyo ako. Ang tugon ng Panginoon sa kanya, Anak, nangungusap na ako sa iyo. Basahin mo ang aking salita. At biglang napailing yumama ang sabi niya, akala ko pa naman mayroong sequel. Biglang sumagot ang Panginoon. Oo nga, ganun pa rin naman yung aking mensahe. At ang aking mensahe para sa iyo ay mahalin mo ang iyong kapwa. Mga kaibigan at kapatid, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito, kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Ang talatang pagnilay-nilay natin sa araw na ito ay hango mula sa Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. May the Lord add blessing to the reading of His word. Patungkol sa talatang ito, mapapansin po natin ang tatlong bagay. Una sa lahat, ang patungkol sa pananampalataya. Hebrews 11 verse 1, nasasaad, Now faith is the certainty of things hoped for, a proof of things not seen. Sa madalit sabi, ang pananampalataya ay nakabase sa mga bagay na inaasahan natin na tiyak na mangyayari. Ito po ay hindi nakaayon sa ating pananaw, sa ating paningin. Ito ay nakaayon sa katiyakan ng ating Diyos na sinasamba ay makapangyarihan at tapat upang tuptin anuman ang kanyang mga pinangako sa atin, anuman ang kanyang naisin, anuman ang kanyang planuhin para sa ating buhay. Sa madalit sabi, may tatlo tayong bagay na makikita po dito. Una sa lahat, ang pananampalataya ay nagmula sa Panginoon. Hindi po kailanman nagmumula sa atin. Kung inyo malaala sa Romans 3:23, all have sinned. Ibig sabihin po nun, dahil sa kasalanan, talagang napawalay tayo sa ating Panginoon. Imposible po tayo na magkakaroon po ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating kalakasan. Pangalawa, mapapansin natin ang daluyan ng pananampalatayang ay sa pamamagitan ng pandinig. It is about hearing the proclaimed gospel. Ibig sabihin po nun, tayo ay naging mananampalataya na bagong ating buhay dahil sa salita ng ating Panginoon, subalit hindi po ito karaniwang nangyayari sa mga anumang kaparaanan maliban na lamang sa ating pandinig. Nung tayo nakarinig na mensahe ng Diyos, nung isang araw may lumapit sa atin at nagbahagi ng kanyang salita at natanggap yung salitang yaan, tinanggap natin ang mensaheng yaan, kaya tunay nga po nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Pangatlong elemento na makikita po natin dito, ang ating pananampalataya ay nakabase sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siya nagpapahayag sa atin patungkol sa kanyang kadakilaan, patungkol sa ating kasalanan, patungkol sa kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay ma-reconcile sa Kanya sa gitna ng ating kinakasadlakang kasalanan. Kaya mga kaibigan at kapatid, kung ikaw man ay mananampalataya, kung ikaw man ay nakaranas po ng pagkaroon ng pagbabago na iyong buhay sa pamamagitan ng mga taong kinasangkapan niya upang isuko natin ating buhay at hayaan siya maghari at magkaroon ng tunay at ganap na pagbabago, ganin din po ang ating pong hamon sa lahat. Kinakailangan po, wag ho tayo maging maramot. Gamitin po natin ang magandang balita na ito, gamitin po natin ang ating patutuo, gamitin po natin ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating buhay at siyang maging motivation natin upang tayo ay kumalap, upang tayo ay lumabas sa ating comfort zone at ibahagi ang kanyang magandang balita. Sa Romans 10:9, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart, then you shall be saved. And people has to hear this wonderful message from God na ipahayag natin at akayin natin sila sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu upang sila ay manumbalik sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan ng buhay ng walang hanggan, magkaroon ng pagbabago ng kanilang buhay upang sa ganun sila din po ay maging daluyan ng pagpapala, ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong paalaala sa araw na ito. Tunay nga po napakahalaga na kami po ay magkaroon po ng pasanin ng naisin o Diyos na ang aming pong mga kababayan, ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong kanya-kanyang pamilya ay magkaroon po ng pagkakataon na marinig at matanggap ang magandang balita.
Maraming salamat, Panginoon o Diyos. Patuloy kaming umaasa ng banal na Espiritu siyang gagabay sa amin at magbibigay po sa amin, Panginoon Ama, ng inyo pong pangungusap ng kahalakasan upang sa gayon magawa po namin anuman ang inyo ipinag-uutos. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na kayo po ay aming pinapapurihan, pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.